Para makauwi ng maaga ang ilan sa mga kababayan nating ready sumabit at sumiksik sa mga pampublikong sasakyan. Pero worth the risk nga ba yan? Delikado na, mapapagastos pa. Yan ang kwentong kalye ni JM Encinas. JM? Kuya Kim, para sa nagtitipid at nagmamadali na makasakay ng jeep sa Maynila, mas maganda siguro kung kayo ay magbayad na lang ng pamasahe sa halip na kayo ay makatipid sa pagsabit dahil baka ito ay mauwi pa sa mas malaking multa. Isa ka rin ba sa mahilig sumabit sa jeep kapag rush hour, kapag punuan na ang mga sasakyan? Madalas diskarte ito ng ilan para umusad ang kanilang biyahe. Sa lungsod ng Maynila, muling ipinaalala na ang pagsabit sa mga pampublikong sasakyan ay ipinagbabawal. Sa ilalim ng City Ordinance 9003, ipinagbabawal ang pagsabit sa jeep at tricycle. Kaya pati ang e-trike ni Mang Ferdy, walang lusot. Actually, may minimum lang kasi ito, apat bali 10 lang ba. Pag nagpapasabit kami, pinagbabawal namin, hindi namin allowed. Pag napicturean kami ng taga City Hall, maaaring ikatanggal namin. Ang mahuling sasabit sa mga pampublikong sasakyan sa Maynila ay pagmumultahin. 500 pesos para sa first offense, 1,000 pesos para sa second offense at 3,000 pesos para sa third offense. Hindi exempted sa nasabing ordinansa yung mga konduktor ng mga jeepney na naniningil ng bayad. Nagkakaproblema nga dahil doon. Kasi nga, hinuhuli at saka nadidisgrasya. Kabilang din sa bawal sabit ang mga naka-rollerblades, naka-skateboards at mga may bisikleta na kumakapit sa jeep para mapabilis ang kanilang takbo. Mas pinaigting ng lungsod ang ordinansang ito para sa kaligtasan ng mga mananakay at maiwasan na aksidente sa lansangan. Live mula dito sa Espanya, Maynila, ako si JM Encinas at yan ang kwentong kalyeng dapat alam mo. Kuya Kim? Maraming salamat, JM Encinas.